so that you can go back sa ating pong lesson from time to time, no? Okay. Now, welcome again sa ating pong discipleship training session. And sabi nga natin, last time, we are still able to continue ang ating module 1 about pursuing Christ. At dito sa module 1 na ito ay meron tayong natututunan na 5 bahagi o 6 na topics. At so far, natapos na natin yung gospel, yung repentance and faith. At sa araw na ito, itutuloy po natin yung ating pag-aaral regarding the assurance of salvation. At kapag tinakil natin po itong topic na ito, assurance of salvation, napaka-importante na dapat alam natin po yung kasagutan sa tanong, am I really saved? At yun yung po yung gusto nating ma-achieve sa ating pong pag-aaral, that when we talk about this question, am I really saved? We are being assured that we are really have salvation is because it is the promise of the Lord. At sa mga bagay pa nating matututunan tonight based dun sa mga questions and answer na gagawin natin patungkol sa topic na ito. Okay? Now, we started last time, nung Monday, tinalakay natin itong mga questions na ito na napaka-importante na malaman natin ang mga kasagutan. Why is it important for believers to have assurance of salvation? Bakit napaka-importante na ang mananampalataya ay magkaroon ng kasiguraduhan pagdating sa kanilang kaligtasan? At ikalawang question na dapat nating tanungin at masagot sa topic throughout our lesson sa topic na ito, how can believers have assurance of salvation? Paano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan pagdating sa ating kaligtasan? Okay? Now, last time we talked about that we can have salvation, assurance of salvation, when you believe that salvation is not your doing, but God's act of redemption in Jesus Christ. Matakil natin itong 3 bagay na ito last time, na magkakaroon daw tayo, mga kapatid, ng assurance of salvation kapag tayo'y nanampalataya na ang kaligtasan ay hindi natin po gawa. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng kasiguraduhan na tayo ay naligtas dahil ito'y hindi natin ginawa sa sarili natin, kundi ito'y nakaayon o nakasalalay sa kagandaang loob ng ating Panginoon nung tayo po ay niredeem, tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, no? At ang ating pong assurance of salvation ay hindi po nakabase sa anumang bagay. Sabi nga natin no last time, hindi ito nakabase kung lumalago ka pa. Na kapag ang isang tao ay lumalago spiritual, hindi ibig sabihin noon na ligtas siya, no? Ibig sabihin, hindi yun ang basihan. Although yan ay palatandaan na ikaw ay tunay na Kristiyano kapag ikaw ay lumalago spiritual, pero hindi yan dyan nakabase na nagpapatunay sa atin na tayo ay ligtas. Ibig sabihin, yung assurance of salvation ay nakabase lamang sa salita ng Panginoon, lalo tigit sa lahat sa kanyang mga pangako. Kaya tayo nagkakaroon ng kasiguraduhan na tayo ay ligtas dahil yan ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. So it is based on the promises of God. Pangalawang basihan kung pwede nating talagang masabi na tayo ay ligtas is because ito ay nakabase sa pagkatao ni Kristo Jesus na ating Panginoon. When we talk about the person of Christ, He is indeed, sabi nga natin, the King, He is indeed the priest, and somehow, sabi nga natin, He is indeed who had given Himself, no, for us to be redeemed from our sins. No? Yung mga bagay na ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo, doon nakasalalay talaga kung bakit meron tayong kasiguraduhan dahil sabi nga ni Lord, it is finished. It means to say, yung kanyang gawa, yung kanyang work on the cross has made salvation perfect and complete. Ibig sabihin, dahil ito'y kumpleto at ito'y perfect sacrifice of the Lord, ibig sabihin ito ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan that those who call upon the name of the Lord, those who will believe in the Lord Jesus Christ,
and put their faith on the work of Christ on the cross, they will be saved. Okay? And then third, assurance, bakit tayo nananampalataya at naniniwala na meron tayong kaligtasan, is because ito ay base sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Alam natin mga kapatid, that salvation is the work of God. Salvation is not only achieved by the Holy Spirit, but it is by the power of God. It means to say, tayo na born again, tayo na convict ng Banal na Espiritu is because that's the work of the Holy Spirit. Tayo ay pinanganak na muli, at tayo kinalugdan, kinasihan ng Diyos, at tayo po ay naging parte ng kaharian ng Diyos. It's because that's the work and the power of the Holy Spirit that He has done into our lives. So yung Spirit or the power of the Holy Spirit also testify unto us, no, that we are really saved. At mamaya, yan yung isa sa mga magiging lesson natin later on. Bakit natin sinasabi na meron tayong kaligtasan? Okay? Because the Holy Spirit testifies about it. Now, how can you have assurance of salvation? Paano ba tayo magkakaroon ng assurance of salvation? Napakarami pong mga verses na pag-aaralan natin dito sa topic na ito, at mamaya umpisahan natin po yung mga questions na yan na makakadagdag sa atin, sa ating kaalaman, para magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan. At isa sa pinaka most used and quoted verses sa Bible na nagpapatunay, na nagbibigay kasiguraduhan sa bawat isa sa atin na tayo ay ligtas, hindi lang ligtas kundi tayo may buhay na walang hanggan, ay itong 1 John chapter 5 verses 11 to 13 na magiging memory verse natin kapag natapos po natin itong topic natin. I hope na ma-memorize po natin ito kasi isa ito sa napaka-importanting verse sa Bible na nagpapatunay na meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan dulot ni Jesus sa buhay natin. At sabi nga dito, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. So dito, sinasabi dito ni John na itong testimony na ipinapahayag niya, ano yung tinetestify niya? Ang tinetestify niya na ang Diyos daw ay ibinigay, na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at itong buhay na ito ay nasa kanyang anak. That sino man ang merong Jesus o sino man ang meron, whoever has the Son, no, referring to Jesus Christ, has life, and whoever does not have the Son of God does not have life. It means to say, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus na anak ng Diyos, na isinusulat dito ni John at tinetestify niya dito sa verse na ito, at ipinapahayag niya na sino daw ang maniwala o manampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na si Jesus, ay hindi lang po sila ay maliligtas, but they may come to know, no, na malalaman nila at talagang magbibigay assurance sa kanila na sila ay ligtas at meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Now, sabi ko nga kanina, umpisa na natin yung mga question and answer sa inyong mga manual. Sa inyong manual, may 3 topic na nagpapatunay na meron tayong assurance of salvation. Ano yung mga topics na yan na binigay sa manual natin? Why we believe that there is assurance of salvation? Because that first, it is the promises, it is based on the promises of God. Dahil ipinahayag yan sa mga pangako ng Panginoon dulot ng kanyang salita. So diyan nakapase yung assurance nating salvation kasi yan ay nakasalalay at yan ay idinulot ng salita ng Panginoon. Lalo tigil sa lahat ng mga pangako ng Panginoon. Pangalawa, sa inyong manual, the assurance of salvation is brought not only by the promises of the Lord, but also it is given to us by the signs or evidence of the eternal life. Ibig sabihin, kapag tayo po ay talagang may eternal life o buhay na walang hanggan, may mga ebidensya yon na nagpapakita na tayo ligtas. Okay? Very evident yon. Merong mga signs na makikita natin sa ating buhay
na nagpapatunay, mga kapatid, na tayo talaga ay naligtas at meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Yung ikatlong topic ng lesson na ito is that sinasabi natin na meron tayong assurance of salvation o may kaligtasan tayo at ito ay may kasiguraduhan dahil hindi lang ito ay pinangako sa pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi lamang dahil may evidence, no, may ebidensya ang eternal life sa buhay natin at nagpapakita at nagpapatunay na talagang tayo ligtas, kundi higit sa lahat, ito ay tinetestify, ipinapahayag daw yan ng banal na espiritu. Okay, so pag-aaralan po natin yan. So let's go first, mga kapatid, on your manual. I hope you had answered your manual. Let's go first, the promises of God's Word. At binigyan tayo dyan ng mga several questions regarding the assurance of salvation based on the promises of God. So ang unang question natin, read John 3:16. Very familiar na po sa atin itong John 3:16, no? Sabi nga, at ang tanong natin dito, what does God promise to the person who believes in Jesus Christ? Ano daw ba ang ipinangako ng ating Panginoon sa isang tao na mananampalataya kay Kristo Jesus? So sa John 3:16, ito po yung ating verse. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay, so based on this John 3:16, napakasimpleng answer, napakasimpleng tanong at napakadaling sagutin. What does God promise? Ano ba ang pinangako ng Panginoon sa isang tao na mananampalataya at sabi nga natin, someone who will believe in Jesus Christ? Ano ang ipinangako ng Panginoon? We have Okay? eternal life. Okay, so tama tayong lahat doon, no? I hope hindi tayo nag-struggle pa sagutin ito. Napakasimpleng tanong, simpleng sagot, no? Malinaw na sinabi sa John 3:16 na nagpapatunay na sino man daw ang sumampalataya at maniwala kay Kristo Jesus, hindi siya mapapahamak at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yung tinatawag natin dito, that whoever lives in Him shall not perish. So ibig sabihin, maliligtas siya. Ibig sabihin, hindi siya, there will be no more condemnation, there will be no more judgment, sabi nga natin, and he will not perish is because he will be saved. No? Yun ang ibig sabihin dito ni John na he will not perish, ibig sabihin, he will be saved and also he will have eternal life. So dito makikita natin from the promises of God, even in John 3:16, na gano'n na lang ang pagmamahal ng Panginoon sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino daw ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi siya'y maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-simpleng somehow na napaka-simpleng na nagpapatunay na direct from the words of the Lord that God promised talagang ang isang tao na mananampalataya kay Jesus, siya ay maliligtas at hindi lang maliligtas kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So dito makikita natin na magkakaroon tayo ng kasiguraduhan na talagang meron tayong eternal life, na meron tayong kaligtasan kung tinanggap mo at nanampalataya ka kay Kristo Jesus. Kung lahat tayo dito, mga kapatid, sa ating pong Zoom dito, tinanggap ninyo si Jesus, nanampalataya kayo sa Kanya, kayo nanalig, ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, no? At you receive Him as your Lord and Savior. Yang pangako na yan ay para sa ating lahat. At dito, binibigyan tayo ng kasiguraduhan ng Panginoon na tayo ay naligtas at tayo po ay may buhay na walang hanggan. So that is the first assurance na ibinigay sa atin based on the promises of God. And that is John 3:16. Okay, so the promise of eternal life, ang sagot natin dyan. That whoever believes in the Lord, God has given him the promise that he will be saved and that he will have eternal life. Okay, let's go to
Question number 2. John chapter 5 verse 24. What does God promise to the person who hears God's word and believes it? Okay, let's go to John chapter 5 verse 24. Anong sabi sa John 5:24? Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Okay, now kanina ano ang pinangako ni Lord sa John 3:16? Ngayon, titingnan naman natin ano ang pinangako ng Panginoon sa verse na ito sa John 5:24 sa tao na makakarinig ng salita ng Panginoon at kapag ito'y narinig at ito'y paniniwalaan niya at sumampalataya siya dun sa kanyang narinig, ano yung pinangako ng Panginoon sa taong iyon? Pastor, Okay? he promised that he has eternal life and not will be judged, but has crossed over from death to life. Okay. So that's it, no? Kasi kung titingnan natin, andyan din naman talaga yung answer doon. Na ang pangako ng Panginoon is that He has eternal life. Not only He will have eternal life, but He will not be judged. No, ibig sabihin na naligtas siya sa judgment at hindi lamang yon, He has crossed over from death to life. Okay, so yung para bang naligtas siya from condemnation, from the penalty of sin that is death, at he will be somehow he will be given by the Lord somehow the opportunity to have eternal life. Okay, so dito makikita ninyo, no, bakit pinangahawakan natin dito? Kasi sa umpisa pa lang nung sinabi ni Jesus Christ, alam natin si Jesus Christ ang nagsasalita sa John 5:24. Tingnan niyo po sa umpisa pa lang nung words, bago siya nangako, bago pa man na sinabi niya, whoever hears my word, tingnan niyo po yung unang-unang sinabi niya, very truly I tell you. Okay? So dito, doon pa lang sa mga very words na yan, na first 4 or 5 words na ibinigay ni Lord dito, bago pa man siya na inelaborate niya o sinabi niya yung pangako niya patungkol sa kaligtasan, binibigyan niya na tayo ng kasiguraduhan. No? May assurance na kagad kasi very truly I tell you. Yun kagad ang sinasabi ni Lord. No? Come to think na ito ay nanggaling mismo kay Lord Jesus Christ. At ito ay na sabi niya, very truly I tell you, na sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, ito ay nagmumula sa Kanya at sinasabi niya sa atin. So doon pa lang talagang naniniwala na tayo dahil alam natin na kapag si Jesus ay nagsalita, hindi siya nababali sa kanyang pangako. Ibig sabihin, tapat siya sa kanyang mga salita. Ang kanyang salita ay talagang, sabi nga natin, wagas. Ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. At sabi nga natin, ito ay salita ng katotohanan na anuman yung kanyang sasabihin, ito ay totoo. So dito, binibigyan na tayo kagad ng kasiguraduhan nung sinabi ni Lord, very truly I tell you. At what is something that He is telling to us truly? Na whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. So kung titingnan natin yung John 5:24 mga kapatid, kung hihimay-himayin natin yon, kung makikita natin, bago pa man daw na ang isang tao ay maniwala sa Kanya, o maniwala sa Diyos na nagpadala sa Kanya, kailangan daw there is always first the hearing of His words. Okay? So ibig sabihin, ang isang tao, bago pa man daw ang isang tao manampalataya sa Diyos na nagpadala at nagsugo kay Kristo, para ito ay maniwala sa Diyos na ipinadala niya si Jesus, kailangan muna yung tao na yon na magkaroon ng hearing of the Word of God. Kailangan muna na merong nagpahayag sa kanya, no? Narinig niya muna yung salita ng Panginoon. Narinig niya muna yung everything that person needs to know about the Word of God. Bago pa man magkaroon ng belief
kailangan meron muna yung hearing. Okay? So ibig sabihin, sa atin din, nung narinig natin yung ebanghelyo, nung narinig natin yung mga salita ng Panginoon, doon tayo nanampalataya. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng pananampalataya o manampalataya ka kung hindi mo muna narinig yung kung ano ba yung saan mo ibabase yung pananampalataya mo. So ibig sabihin, dito nakasalalay ang pangako ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na may kaligtasan tayo dahil nandun yon sa kanyang salita na narinig natin. At kanino natin narinig? Narinig natin mismo sa bibig ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, very truly I tell you, siya ang nagbibigay sa atin para marinig natin ang kanyang salita. At from there, nagbibigay ito ng kasiguraduhan na ito'y galing sa Panginoon. At kapag ito ay narinig natin sa Kanya, at kung sino man daw ang mananampalataya, no, sa Diyos na nagsugo kay Jesus, magkakaroon daw siya ng buhay na walang hanggan. So it talks about hearing the word, and then also it talks about believing on God who sent Jesus Christ. So ibig sabihin, kapag meron tayong hearing of the word, and then after we have heard the word, we believe on that words that has been given to us by God, no, from His very word, from His very mouth, then ang kasiguraduhan daw doon ay meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi lang kayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi doon, you will not be judged. Kasi alam natin mga kapatid, dahil nung tayo hindi paligtas, nahatulan na tayong lahat. We are all guilty. And because we are all guilty, we are all condemned to die. No? Eternally. Ibig sabihin, naligaw na tayong lahat. Wala na tayong pag-asa talaga. But then, because of the salvation that has been given to us by the Lord, nakita natin dito, hindi lang tayo ay, nung nanampalataya tayo, nung narinig natin ang Ebanghelyo, ang salita ng Panginoong Jesucristo, hindi lang dahil nanampalataya tayo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kundi yung dulot yung salita ng Panginoon is that nung tayo po'y nanampalataya sa Kanya, we have been saved from the judgment and the wrath of God. No? Hindi na tayo hahatulan. We have been, sabi nga, we have been justified. Pinawalang sala na tayo, kaya hindi na tayo hahatulan na muli. Pinawalang sala na tayo because of our faith when you believe on the Lord. So, sabi nga ni Paul, there is no more condemnation for those who had been justified by their faith in Christ. So, pinawalang sala na tayo is because of our belief, because of our faith when we believe on the Lord after we have heard His voice or His words. So hindi lang tayo hindi na tayo dadaan sa kahatulan o hindi na tayo hahatulan, kundi we have been crossover, no? Dati nandun ka na sa hukay, kapatid. You are already dead because of your sin. But napakaganda dito yung word na crossover. Okay? That there is this crossover from death sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan, no? So na-crossover na tayo. Before, we are already in death. Nandun na yung mga paa natin, no, sa hukay. Naghihintay na lang tayo ng judgment natin para talagang totally talaga tayo ay ma-experience natin yung judgment and the wrath and the condemnation of God. But then nakita natin doon, nung tayo nanampalataya, base sa salita ng Panginoon, we will not be judged anymore. We have been saved. We have been given eternal life, but we have crossed over from death to life. Kaya dito may kasiguraduhan na may kaligtasan tayo kasi si Jesus mismo ang nagsasabi nito. Very truly I tell you. Kaya nananampalataya tayo na meron tayong assurance of salvation, na sigurado ang ating kaligtasan kasi ito ay pinangako ng Panginoon. Ito'y galing mismo sa kanyang mga salita na ipinapahayag niya dito sa John 5:24 na tayo raw po, nung tayo nanampalataya sa kanya at narinig natin ang kanyang mga salita, meron na tayo buhay na walang hanggan. Hindi na tayo hahatulan, kundi tayo po ay naalis na sa kamatayan
at tayo nadala na sa kaligtasan o yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Okay, so yun po yung pangako. So that is the second promise of the Lord, no? Na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na meron tayong kaligtasan. So dito napaka-importante mga kapatid na i-take note natin yung mga verses na ito kasi ito yung nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na meron tayong kaligtasan na hindi mo i-entertain yung mga question and doubt na am I really saved, no? Ibig sabihin natuldukan na yan, nasagutan na yan. Ibig sabihin itong mga verses na ito nagpapatunay na talagang ligtas ka, na may buhay kang walang hanggan. Kaya napaka-importante i-take note po ninyo itong mga verses na ito na makakatulong sa atin upang ito'y maipahayag natin sa ating mga sarili na talagang meron tayong kaligtasan at ito ay sigurado para hindi ka magkaroon ng alinlangan, hindi ka magkaroon ng second thought kung ligtas ka ba o hindi. Pero ngayon, pinapahayag sa atin ng Diyos sa kanyang mga salita na tayo po talaga ay ligtas at meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Because John 3:16 says, because John 5:24 says. Okay, now, let's go to question number 3. Read Romans 10 verse 9 to 10. Now, ang tanong natin po sa Romans 10, 9 to 10, what does God promise? Ano naman daw ang ipinangako din ng Diyos dito sa verses na ito sa tao na magko-confess that Jesus is Lord and then believes in his heart na binuhay na muli siya ng Panginoon sa hukay o sa kamatayan. So, tingnan natin yung Romans 10:9, 10. Ano ba sinasabi ni Paul dito? Ang sabi ni Paul, before we answer the question at himay-himayin natin itong verse na ito, ang sabi niya, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Okay? For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Okay, now, sino gustong sumagot, no? Based on this question, what does God promise to the person who confesses Jesus as Lord and believes in his heart that God raised him from the dead? Okay, so yung iba naman na hindi pa nakakasagot, let me hear from some who had not answered yet. Sino gusto sumagot? So mga hindi pa sumasagot. Ano ang pinangako ni Lord dito sa Romans 10:9 to 10? Kung bakit tayo ay may kasiguraduhan na tayo ay ligtas? What is the promise of God here in this verse? Anyone who wants to answer? Mr. Vilma, you want to say something? Sabi niya po, Pastor, if you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Mm-hmm. Okay. Okay, tingnan natin yung answer, no? What does God promise to the person? That you will be saved. Ibig sabihin, kung titingnan natin dito, ang ipinangako ng Panginoon na kapag tayo daw ay nag-confess with our mouth that Jesus is Lord, and then tayo ay naniwala o sumampalataya with our heart na siya'y binuhay na muli ng Diyos sa kamatayan. Ano sabi doon? You will be saved. No? Ang linaw-linaw po, no? That you will be saved. So dito, talagang nandun yung kasiguraduhan, nandun yung promise ni God that if we confess that Jesus is Lord and believe in our heart that God raised him from the dead, we will be saved. Siguradong sigurado yan. Si Lord ang nagsasabi niyan, hindi ako. Ang salita niya ang nagsasabi sa atin na tayo ay may naligtas or we have been saved. Now, tingnan niyo po yung process dito. Ang tanong ko sa inyo, further question, why we have to declare with our mouth and believe in our heart? Bakit may involvement ng mouth and heart when it comes to salvation?
Okay, intindihin natin itong verse na ito. Bakit may involvement yung mouth tsaka yung heart when it comes to salvation? Kasi Pastor, doon po malalaman kung Isabel. sincere po. Doon po malalaman po, Pastor, kung totoo po yung kanyang sinasabi sa puso. Kasi hindi po, kung sa bibig lang po, hindi po sa puso, hindi po yun hindi po yun totoo. Parang lang, pagitang tao. Okay? So there is the involvement of the heart. Yeah? That's true. Yeah? Tama yun, no? So dapat talagang yung involvement of the heart. Now, aside from what Jezebel said, meron pang gusto magdagdag doon sa sinabi niya? Bakit kailangan yung involvement ng mouth and heart? Tor, sabi dun sa kauna-unahang sinabi niya dun sa if you declare with your mouth, sabi niya. Okay. So dun pa lang na kailangan i-declare natin by our mouth na ano yung that we accept Jesus and we believe in His heart. Okay. So dun, Okay, so praise God, no? So sabi nga ni Brother Romeo, ni Sister Jezebel, there's the involvement of the mouth and also the heart. So that's true. Kasi tingnan niyo po yung sinasabi dito, no? Sabi nga ni Brother Romeo, we have to declare with our mouth. So kailangan ng involvement ng ating mga labi at ng ating bibig kasi doon natin ipapahayag. This is where we confess, no? Yung para bang how do you confess? Paano mo sasambitin at ipapahayag that Jesus is Lord? It is by your mouth that you confess, that you declare that Jesus is Lord. Kaya nga natatandaan ninyo nung panahon na tayo po ay tumanggap kay Jesus, di ba? By our mouth sinasabi natin, I receive Christ. That I believe that Jesus is Lord and I receive Him as my Lord and Savior. Ipinapahayag natin yon nung tinanggap natin si Jesus, that we are declaring with our mouth that indeed Jesus is my Lord. No? Siya ang Panginoon ng aking buhay. Dito natin ipinapahayag yung ating faith. Come to think mga kapatid, yung pag sinabi nating faith, paano mo ipapakita ang faith mo? No? Ibig sabihin, maipakikita ko ang aking faith, ang aking pananalig by my mouth and at the same time by my action. Okay? So sabi nga ni Santiago, sabi ni James, faith should be accompanied by works, no? Or action. Because kung walang gawa, yung ating pananampalataya, it is just a dead faith. So ibig sabihin, yung ating pananalig, yung ating faith, dapat na ipakikita natin yung pananalig natin sa mga ginagawa natin. Okay? So, some example, kapag tayo ay nananampalataya na si Jesus we believe that God is an answering God, no? That we believe that He is a God who answers prayer. So paano ma-exercise yung faith na yan? So you exercise that faith by means of praying to God. Why we are praying is because He is God who always answers our prayers. So ibig sabihin, ipinapahayag mo yan, yung ating pananampalataya, pinapakita natin yan, kinokompes natin, dinideclare natin, hindi lang sa mga ginagawa natin, kundi sa pamagitan din ng ating mga labi. Pinapahayag ng ating mga labi that Jesus is Lord, that Jesus is my God, di ba? Kapag nagwo-worship tayo, we continuously declare with our mouth that God is good, that God is faithful, no? Ipinapahayag natin yun kasi yun yung ating pananalig, yun yung ating pananampalataya kung sino ba si Jesus. Kaya dito, pag dinideclare daw natin with our mouth concerning about Jesus, especially that He is Lord, no? And then, as you proclaim it with your mouth, you believe it in your heart. So, una, kailangan mo i-declare with your mouth at dapat, when you declare it in your mouth, you believe in your heart. Doon naman yung involvement na sinasabi ni Sister Jezebel na
Kapag ipinahayag naman din natin ang ating mga labi that Jesus is Lord, kailangan yung ating pananalig ay nagmumula sa ating mga puso. Okay, hindi lang sa salita tayo. Pwede mong sabihin lagi na Jesus is my Lord with your mouth, pero hindi naman nakikita yan sa puso mo, hindi naman nakikita yan sa buhay mo. Posible na Jesus is your Lord, sinasambit mo sa mga mouth mo, that you are declaring in your mouth, pero you are not believing in your heart that Jesus is your Lord. No, ibig sabihin, hindi pwedeng dayain ang puso natin. Okay, pwede mong sabihin that Jesus is your Lord, pero yung within your heart, hindi naman pala talaga, no? Kasi hindi mo naman nakikita yung puso. Ang Diyos lang ang nakakakita noon. Kaya nga sabi ni Lord, as you declare with your mouth that Jesus is Lord, then you have also to believe in your heart concerning about Jesus Christ. And what is concerning about Jesus Christ? That God raised him from the dead. No? And that is, you have to believe in your heart that Jesus has been raised from the dead. That everything about the Lord, you have to believe in it, particularly yung resurrection of Jesus Christ. Na not only Jesus is Lord, but also we have to believe in our heart, nandun yung involvement of our heart, that God raised him from the dead. And then when we do that, we will be saved. So merong involvement yung mouth and heart natin for us to be saved. Kaya nga sabi dito ni Paul, for it is with your heart that you believe. Yung ating pananalig pala na yung ating the way we believe, it is by our heart that we believe. And because we believe in our heart, you are justified. No? Napawalang sala tayo because we believe in our heart. Now, ano naman ang magiging result when we proclaim with your mouth and you profess your faith? Kanina, when you believe in your heart, you will be justified. When you profess your faith with your mouth, sabi doon, you will be saved. Okay, so dito yung to be justified and to be saved, may involvement yung heart and yung mouth. Kaya napaka-importante na pinoprofess natin with our mouth, our faith, and we come to believe that faith in our heart. Because when you believe in your heart, doon tayo napapawalang sala, doon kayo na-justify. At kapag pinapahayag naman natin yung ating faith patungkol sa Panginoon, doon daw tayo naliligtas. Kaya yung profession of our faith by our mouth and believing it in our heart ay napaka-importante for a person to be saved. Kaya nga sabi ni Lord, ang pangako niya kapag ang isang tao, kinukompes niya sa kanyang bibig na Jesus is Lord at siya'y naniwala patungkol sa kanyang puso na siya'y nabuhay na muli sa kamatayan, yun daw ay magdudulot sa tao ng siya'y mapapawalang sala, mag-justify, sabi doon ni Paul, and then also he will be saved. Okay? So yun po yun. So hindi lang napawalang sala tayo, kundi dahil napawalang sala tayo, tayo rin ay naligtas. So there is salvation. So there's another promise of the Lord here in Romans 10:9-10, no? Kanina, when you believe in the Lord, in the name of the Lord, and then kanina sa John 5, when you hear the word of the Lord, and when you believe, no? You will be, sabi nga natin, you will have eternal life. This also, dito pinapahayag din that if we confess with our mouth, our faith, and believe in our heart, we will be justified, but also we will be saved. So dito pa lang, ang dami ng kasiguraduhan na ibinibigay sa atin. So from these verses, ito ay nagpapatunay talaga na meron tayong kaligtasan, na tayo talaga ay may kasiguraduhan para tayo maging sigurado at hindi tayo mag-alinlangan o magkaroon ng duda sa ating kaligtasan. Kasi dito talagang pinapangako ng Panginoon sa mga verses na ito na nagpapatunay na meron tayong tiyak na kaligtasan. Okay? Number 4, Numbers 23 verse 19. Ang tanong natin dito sa verse na ito, what attributes? Pag sinabing attributes, ito ay mga patungkol sa Panginoon. Kung sino siya. Kunyari, attribute of God. No? Ano yung mga attribute of God? Diba? Merciful God, yung mercy, yung faith, yung holy God. No? Yun yung attribute niya. Holiness,
Yung everything concerning about the Lord, yung nature ni God, no? Yun ang ibig sabihin ng attributes. So, what attributes of God are mentioned in this text? Ano raw ang sinasabi panukol sa Panginoon dito sa text na ito? Pangalawang tanong natin, ayon sa passage na ito, ayon sa verse na ito, will God keep His promises? Ayon ba sa isa passage na ito, ay magiging tapat ba ang Panginoon sa kanyang mga salita? Okay, tingnan natin. Kasi sabi nga natin kanina, ang kaligtasan natin, at may kasaluduhan yon kasi yan ay nakabase sa mga pangako ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin, talaga bang merong kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako? Kung sa kanyang mga pangako nakasalalay ang ating kaligtasan, na magkakaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan dahil nakabase yon sa mga pangako ng Panginoon. Ngayon ang tanong natin, tapat ba ang Diyos sa kanyang pangako? Kasi paano naman kung hindi naman siya magiging tapat sa kanyang pangako? So, wala rin din talaga tayong kasiguraduhan. Okay? Ngayon, ang tanong natin, ano ba sinasabi ng Numbers 23:19 na nagpapatunay kung ano yung patungkol sa Diyos at talaga bang may kakayahan ng Panginoon na gawin ang kanyang pangako? Okay, what is this Numbers 23:19 says? Ang sabi po sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ngayon, sino gustong sumagot dito sa mga questions na ito? What attributes of God are mentioned in this text? And according to this passage, will God keep His promises? Pastor, Okay. he is faithful, his faithfulness and his truthfulness. Mhm. Okay. Now, ang tanong ko, Father, saan natin makikita yung truthfulness and faithfulness na sa verse na yan? Makikita ba natin yung truthfulness at faithfulness dyan? But then, bakit natin sinabi that ang minention dito ay yung truthfulness at yung faithfulness ni Lord? Kasi po, sabi niya po dyan ay God is not a human. Mhm. God and God that he should lie. Okay. So it means if he should not, hindi po siya nagsisinungaling, it Mhm. means po ay truthful siya. At Amen. hindi po siya yung at saka yung sabi niya sa faithful po, Pastor, ay not that he should lie, he should change that he should change, not a human being that he should change his mind. So kung hindi po siya nag-change yung mind niya, it meaning to say, Pastor, yung promise niya ay talaga ay faithful siya talaga. Okay, amen. So that's really true, no? Tama 'yon, no? So we talk about the attributes. Yung attributes ni God na makikita natin, although hindi yan nakalagay talaga yung word na talagang truthful and faithful, pero yung the way Sister Leia says it, nandun yung patunay na truthful and faithful si God. Paano natin makikita yung truthfulness niya? Yung sabi doon, He is not lying. Kapag ikaw ay truthful, hindi ka nagsisinungaling, nagsasabi ka ng totoo. Ngayon, ang sabi dito, paano natin masasabi na talagang truthful si God at saka faithful si Lord? It's because He is not human being like us. He is God. Okay? Tayo, likas tayong talagang sometimes na pwede tayong magsinungaling, na pwede tayong hindi magsabi ng totoo. Yan ang ating pagkatao. No? Ibig sabihin talagang ganyan tayo, na talagang may kakayahan tayo na magsinungaling, na mayroon tayong kakayahan na hindi magsabi ng totoo. At saka at the same time, ang isa sa mga makikita nating very natural sa atin, hindi lang yung parang meron tayong tendency na magsinungaling at hindi magsabi ng totoo, kundi laging pabago-bago ang isip natin. Hindi tayo marunong tumupad sa mga sinasabi natin o yung mga pinapangako o sinasabi mo. Mga ilang sandali lang, nagbabago na kagad yung isipan natin. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi tayo faithful sa sinasabi natin. Kasi kapag faithful ka, gagawin mo yung sinasabi mo.
Pag sinabi mong faithful ka, ibig sabihin merong kakayahan kang tuparin mo yung sinasabi mo. Kaya many times why we are changing our mind as human being is because we are not faithful when it comes to our words. And at the same time, why we times that we are lying or hindi tayo nagsasabi ng totoo is because ang naturally tayo po ay talagang hindi truthful, no? Hindi tayo likas na talagang nagsasabi ng kung ano ba talaga yung totoo. At many times sabi nga natin, admit it or not, somehow kahit tayo mga Kristiyano na, no, sometimes we make it para to justify ourselves to the point para po ma-justify yung ating mga ginagawa. Sometimes we make lie out of it, no? Nagsisinungaling tayo this because to justify our actions. So, and many times we do that. So, but then sabi dito sa Numbers, God is not like us. Iba siya. Kung tayo, human being, nagsisinungaling tayo, hindi tayo nagsasabi na to, at tayo mga human being, pabago-bagong isip, ang Diyos hindi ganon. Yun ang sinasabi sa Numbers. Although, wala tayong nakita dyan, pero yung thought na ibinibigay dito sa Numbers, ipinapahayag dito sa Numbers na ito, na verse na ito, na ang Diyos ay tapat, at higit sa lahat na siya nagsasabi ng totoo. He is so truthful in His words. Not only He is truthful in His words, but He is also faithful in His words. No? And also faithful as God and truthful as God. No? Pwede natin sabihin na truthful and faithful as God, but also truthful and faithful when it comes to His words. Hindi pwedeng truthful and faithful lang si God pero hindi siya truthful and faithful sa kanyang mga salita. No, hindi pwedeng ganon. So ibig sabihin, kung truthful and faithful si God, truthful and faithful din siya pagdating sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga pinapahayag. So iyon yung sinasabi dito. Now, punta tayo sa question 2. According naman this passage, base sa sinasabi dito, may kakayahan ba ang Diyos na tuparin ang kanyang pangako? Yes. Yes. Okay? Absolutely. There is indeed. Absolutely. Absolutely, we can count on it. We can really count on the promises of the Lord. Ibig sabihin, kung siya ay truthful and faithful sa kanyang mga pagkatao bilang Diyos at sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga salita, at hindi sa kagaya ng tao, then we can count on His words, we can count of who He is. Pwede nating panghawakan kung sino siya, pwede nating panghawakan ang kanyang mga sinasabi at salita. Because, sabi nga natin, because He is God. Kaya nga sabi dito, does He speak and then not act? Ang Diyos ba nagsasalita tapos hindi niya ginagawa ang kanyang mga sinasabi? Hindi ba siya nag-a-act based on this promise? Di ba hindi naman ganun ang Lord? Ibig sabihin, ang sinasabi dito, by means of question, when God speak, He will always act according to what He says. Ganun ang Diyos. Pag siya'y nagsalita, yun ay ginagawa niya. He will always act on it. Kaya nga, we can count on the Lord. Pangalawang makikita natin, does He promise and not fulfill? No? No, because when He promised, He will always fulfill. Because that is what this verse says, na kapag nangako ang Diyos, lagi niyang pinufulfill yung kanyang pangako. So dito, yung John 3:16, yung John 5, saka yung Romans 9, kung ibabase natin yun dito sa Numbers, dito nagbibigay katunayan na yung pinangako ni Lord sa John 3:16, sa John 5, sa Romans 9 ay talagang totoo at meron siyang kakayahan para i-fulfill at tuparin yung kanyang pangako because He is a truthful and faithful God when it comes to His promises. Okay, dahil He is a truthful and faithful God. So dito ang nagbibigay, itong Numbers ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na lahat ng kanyang mga pangako na ibinigay sa Bible ay may kakayahan ng Panginoon upang tuparin ito dahil siya'y tapat at talagang sabi nga natin na siya'y truthful
sa kanyang pagkatao bilang Diyos at higit sa lahat sa kanyang mga ipinapahayag at ipinapangako. Okay? When He speak, He always act. When He promise, He will fulfill. Okay? So that's what this verse tells us. Now, sabi dito, may question din regarding this, no? Sabi nga natin, when we talk about this, if you meet a person that tells you that they are a Christian, ito, parang meron tayong case study. If you meet a person, nakamit daw tayo ng isang tao na nagsasabi that tells you that they are Christian. Okay, na nagpapayag daw sila Kristiyano and are constantly quoting John 3:16. No? Lagi nilang pinapahayag itong John 3:16. But lives in sin with no fruit of Holy Spirit being produced in their lives, you have probably met a lost person who has deceived himself into thinking that he is saved. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, hindi dahil pinapahayag ko ang John 3:16, ibig sabihin noon na ako'y ligtas talaga. Okay? Ibig sabihin, hindi lang na dahil pinangako ni Lord yan sa John 3:16, but kaakibat ng pangako na yan na inaangkin mo, dapat may fruit yung pangako na yan na nagmamanifest sa buhay mo. Okay? Okay, come to think, pag sinasabi ko na that I have received Christ, that I believe in the Lord, and at ang sabi sa John 3:16 is that I will not perish but have eternal life. Okay, paano naman? Okay, naangkin ko yung pangako na yun dahil I received the Lord, no? I believe in the Lord. And ang pangako ni Lord, kapag ni-receive ko raw siya, I believe on the Lord, maliligtas ako, hindi ako mapapahamak at magkakaroon akong buhay ng walang hanggan. Okay, inangkin ko yon. Pero paano naman kung ako'y nabubuhay pa rin sa kasalanan at walang fruit yung kaligtasan na yan, yung John 3:16 sa buhay ko? Ibig sabihin, we are deceiving ourselves, mga kapatid, thinking na saved tayo pero hindi talaga tayo saved. Kasi kung tayo ay nanampalataya kay Jesus at naligtas, dapat may ebidensya yan, may sign niyang kaligtasan na yan sa buhay natin. Yun ang sinasabi dito. Kaya bago tayo pumunta doon sa pangalawang basihan, okay, pinag-aralan natin, it is based on the promises of God. That's true. Okay? Tama yon. Naniniwala tayong may kaligtasan tayo dahil pinangako yan ni Lord. Okay, but then, kung panghahawakan natin ang pangako ng Lord, okay, but then hindi yun, dapat yung pangako na yan ay may manifestation din sa buhay natin. Hindi lang pwedeng inangkin mo yan pero hindi naman yan nangyayari sa buhay mo. Kasi dapat may ebidensya, merong sign na talagang ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Di ba? Ang sabi sa John 3:16, for those who receive Christ, they will not perish but have eternal life. Magkakaroon ka raw ng buhay na walang hanggan. Okay, now, how do you know that you are saved based on John 3:16? It means to say, when you have eternal life, nakikita yan sa pamumuhay mo. Okay? Merong signs yung eternal life sa buhay natin. Kaya pwede mong dayain ang sarili mo na sasabihin mong ligtas ako, na meron akong buhay na walang hanggan, pero in reality, patuloy ka pa rin nabubuhay sa kasalanan at hindi nagpo-produce ng banal na espiritu sa iyo patungkol sa kaligtasan mo na nagpapatunay na meron kang buhay na walang hanggan. So, kapag sinabi natin na meron tayong buhay na walang hanggan, dapat may katunayan yon na nakikita sa pamumuhay mo. So, ito yung second topic natin na nagpapatunay na meron kang kaligtasan, hindi dahil lang pinangako sa iyo ni Lord John. Pero yung pangako na yon, dahil inangkin mo, yan ay nagmamanifest na sa buhay mo. At yun yung second assurance that you are saved. Okay? So yung first, hindi lang sapat mga kapatid na inangkin mo yon, that you are, inangkin mo yung John 3:16 that whoever believes, okay, I believe in the Lord,
And then sabi doon, we will not perish anymore and but we will have eternal life. And yes, that's the promise. Okay, inangkin mo yan. Eh paano naman kung kung patuloy ka na namumuhay sa kasalanan, walang fruit of the Holy Spirit in you? Talaga bang ligtas ka? Kasi if you have really received Christ and believe in Him, dapat hindi yung eternal life na manggagaling kay Lord, dapat nagmamanifest. Nakikita yan sa buhay mo. So if not, then we are deceiving ourselves, thinking that we are saved, but we are not. Okay, yun yung sinasabi dito. We need more than simply the objective of promises of God's word to grant us assurance. Hindi lang dapat na magkaroon tayo ng understanding of the promises of the Lord, dahil doon talaga nakasalalay yung ating yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan. But then, aside dun sa kasiguraduhan ng salita ng Panginoon na nagpapatuloy na meron tayong kaligtasan, dapat yung fruit nung assurance na yan, na talagang naligtas tayo, nakikita yan sa pamumuhay mo. May evidence, may sign. We also need to see the signs of eternal life. Dapat nakikita yung sign ng eternal life sa buhay mo na nagpapatunay na talagang niligtas ka ayon sa pangako ng Panginoon. Okay, so I hope naintindihan natin. Kaya punta tayo sa second basihan. Kanina, unang basihan, salita ng Panginoon at kanyang pangako. Pero also, another, saan natin pwedeng ibase na tayo ligtas lang? Hindi lang dahil nanampalataya tayo sa pangako ng Panginoon, kundi pati na rin dahil yung pangako na yan ay nagmamanifest sa buhay natin. Nakikita yung ebidensya ng buhay na walang hanggan sa buhay natin ngayon. Okay? So, the sign of eternal life. Pag sinabi natin tayo'y ligtas, dapat kita yung sign, may ebidensya, may manifestation yung eternal life sa buhay mo. Nakikita yan. Okay? So, pag hindi nakikita yung signs of eternal life, mag-doubt po tayo mga kapatid. Hindi enough na talaga nanampalataya ka. Sabi nga natin, faith without action is a dead faith. Dapat yung faith na yan may action. Yung action na yon, yun yung mga signs. Yun yung nagpapatunay na talagang nanalig ka, ikaw ay naligtas at meron ka talagang buhay na walang hanggan. Okay? Ano yung mga signs of eternal life? Titingnan natin sa mga verses na ito. Okay, read 1 John 5:13. Why did John write the letter of 1 John? Okay, bakit daw isinulat ni John itong 1 John? Okay, anong intention niya? So ano ba sinabi sa 1 John 5:13? I write these things to you, sabi niya, who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Okay? Now, ano ang intention ni John? Bakit niya isinulat itong libro na ito? Particularly itong kung ano yung pinapahayag niya sa verse 13 ng 1 John 5. Why did John write? Okay, So that Stanley. you may know that you have eternal life, Pastor. Okay. Tama. That believers may know that they have eternal life. Tama yon. So, ibig sabihin, isinulat daw lahat yan, no? Sinulat niya lahat yung mga libro na yan sa 1 John. Isinulat yan ng Panginoon. Yung lahat ng mga bagay. Dahil ang intention niya is those who believe in the name of the Lord ay magkaroon daw ng knowledge na meron silang buhay na walang hanggan. Okay, so that is what John says. That we may know, lahat tayo may know, malaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan is because yan ay isinulat sa Biblia, no, ng mga taong nagsulat noon, particularly John, dahil yan ang sinabi niya, na isinulat ang lahat ng bagay na ito para sa lahat ng mga taong maniniwala sa Panginoong Jesucristo, sa pangalan ni Jesus na anak ng Diyos, para magkaroon sila ng kaalaman na meron silang buhay na walang hanggan. So that's true. Okay, let's go to question number 2. Read 1 John 1:6, sa verse 8, verse 10, chapter 2 verse 4, chapter 2 verse 9, and then chapter 4 verse 20. Okay. Dito, sabi dito, what do this scripture teach that is not a reliable sign of a person possesses eternal? So dito, masakita natin, sinasabi dito sa mga verses na ito,
na merong mga sign ang eternal life. Na kapag sinabi nating we have eternal life dahil naligtas na tayo, dapat merong sign yung eternal life sa atin. Ngayon, kung wala tayong, kung itong mga sign na ito, ang nakikita natin, this tells us that perhaps we don't possess eternal life, no? Maaring itong mga sign na ito ay nagpapatunay na hindi talaga na meron tayong kaligtaan, na meron tayong eternal life. But it tells us something else, no? Kaya tingnan nga natin ano ba yung mga signs dito na ipinapahayag sa 1 John chapter 1, chapter 2, tsaka chapter 4, di sa mga verses na ito. And then tingnan muna natin isa-isa yung mga verses. Okay, let's go to different verses. Ang sabi po sa 1 John 1:6, take note po tingnan natin dito yung mga signs o evidence of eternal life. If we claim we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live out of the truth. Okay, unahin mo natin 1 John 1:6. Ano yung evidence dito na talagang may buhay kang walang hanggan? Okay? Anong evidence dito na talagang may buhay na walang hanggan? O ano naman yung sinasabi dito na taliwas naman, na hindi nagpapatunay na meron tayo talagang kaligtasan o meron tayong buhay na walang hanggan kung yun yung nangyayari sa buhay natin? Ano yun? If we have fellowship with Him and walk with If we claim, if we have fellowship with Him Okay? and Ano naman yung taliwas? if we lie and do not live out the truth. Okay? Okay, tingnan nyo po Papakita ko sa inyo. 1 John 1:6. Ngayon, tinitingnan natin kanina, ang sabi natin, binibigyan tayo ng kasiguraduhan ng Panginoon na meron tayong kaligtasan at may buhay tayo na walang hanggan. Dahil yun ang pinangako sa mga salita. Kanina nakita natin sa 1 John kanina na sinasabi ni John na talagang meron tayong kaligtasan, no? Sabi nga niya dito na sabi natin na kanina sa 1 John 5:13 that isinulat daw lahat ito para maniwala tayo at malaman natin na meron tayong eternal life. Ngayon, paano natin malalaman na meron tayong eternal life? Ibig sabihin, merong signs, may evidence yun na nagpapatunay na hindi lang ang salita ng Diyos ang nagpapatunay, kundi merong signs sa buhay natin na nagpapatunay na talagang naligtas tayo at meron tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, kung titinan mo yung John 1:6, dito, kapag kine-claim daw natin na tayo ay may fellowship kay Lord, ibig sabihin, naligtas ka na dahil kaya ka naligtas, meron ka ng fellowship kay Kristo. Okay? Kasi hindi ka magkakaroon ng fellowship kay Kristo kung hindi ka na kay Kristo na. Ibig sabihin, tinanggap mo na siya, nanampalataya ka na, tapos dahil alam mo, dahil nanampalataya ka na, alam mo, ligtas ka na. Kasi yun ang pangako ni Lord sa John 3:16, for those who will not perish, but those who are in the Lord, they will not perish and have eternal life. So, akala mo, meron ka ng eternal life dahil you have fellowship with the Lord. Okay? If we claim that we have fellowship with God, but ano manifestation? Yet walk in darkness. Nagsisinungaling tayo and we are not living out the truth. So, ibig sabihin dito mga kapatid, kitang-kita sa buhay mo na wala ka talagang buhay na walang hanggan at hindi ka kaligtas. Kasi walang manifestation yung sinasabi mo. Pag sinabi nating claim, ano yan? Bibig lang yan, di ba? Kine-claim mo ng bibig mo. Kaya nga, you are claiming. Sinasambit ng bibig mo na may fellowship ka kay Lord, na ikaw ay naki Kristo. Maraming beses sinasabi nyo, Jesus is my Lord. But then, yet, when you walk in darkness, we are lying and we do not live out the truth. So dito makikita natin, may mga evidence ang kaligtasan natin.
Dapat kung ligtas ka at sinasabi mo na may fellowship ka na kay Lord, hindi ka na ngayon naglalakad sa kadiliman. Ibig sabihin, kung may fellowship ka na kay Lord, ibig sabihin, ikaw ay nasa kaliwanagan na. You are now in the truth. You are not living anymore in lies sa mga hindi totoo. Kaya nga, kapag nagtatago tayo sa dilim, alam natin may tinatago tayo na ayaw maipahayag. Di ba? Ang isang tao nasa kadiliman, meron kang tinatago na ayaw mong ipahayag. Na kapag nagliwanag, doon lang marireveal yun. Kaya tayo, lagi tayo nasa kadiliman. Kasi ayaw natin ma-reveal kung saan tayo. Ngayon, paano ako, kung ako'y namumuhay pa rin sa kadiliman, tapos sinasabi ko na ako ay kay Kristo na, sinasabi ko na ako ay ligtas dahil tinanggap ko si Lord, do you think you really have eternal life? Do you think you are indeed saved kung patuloy pa rin tayong naglalakad, namumuhay sa kadiliman? Siguro question mark yan, kapatid, sa buhay natin. Okay? So, ibig sabihin, there is assurance of salvation, pero dapat kitang-kita sa manifestation ng buhay mo. May doubt lagi yan, yung assurance, kapag hindi nakikita yung signs, yung mga evidences. Ang isang evidence na talagang ligtas ka at ikaw ay nasa Panginoon kapag tayo raw ay hindi na namumuhay sa kasalanan at sa kadiliman. Kasi if we walk in darkness, then we are lying and we are not living out the truth. Ibig sabihin, wala ka talagang may doubt ang kaligtasan mo. May doubt ang yung eternal life kasi walang manifestation yon sa buhay mo. Okay? So that is what sinasabi nga doon kanina, no? Sa John 3:16, okay, kinokot ko yun sa sarili ko. Na inaangking ko because I believe whoever believes in the Lord will shall not perish but have eternal life. Okay, that's true. Okay. Tinanggap ko si Jesus. So ang akala ko ligtas na ako kasi I believe in Him. I accepted Him as Lord and Savior. Okay, that's true. But then, yung pananalig mo na yan, yung faith mo na yan, na ipinahayag mo that Jesus is your Lord, dapat nakikita sa yung fruit nun sa pamumuhay mo. Okay, na talagang ikaw ay ligtas, na hindi ka na napahama, kundi you have been moved out from death into life. Di ba sabi doon, you have crossed over from death into life. Ngayon, kung paano ka masasabi mo na may kaligtasan ka, may buhay ka ng walang gan, kung nandun ka pa rin sa death, kung nandun ka pa rin sa kadiliman and you have not been brought into life and that brings life. So it means to say, maaaring talaga hindi ka naligtas, kapatid. Okay, so that is one of the sign there. Okay, now let's go to another sign. Verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Okay, so kung inaangkin daw natin, sinasabi natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin yung sarili natin. And the truth is not in us. Okay? So it means to say na here, kung makikita niyo, nandun lagi yung word na claim. Okay? Pag sinabing claim, nagmumula sa bibig lang. Wala sa puso. Sabi nga ni Sister Jezebel kanina, laging bibig, walang puso. Okay? Walang involvement yung heart. Kasi sabi doon, with our heart we believe. Okay, we proclaim it with our mouth, we claim it, but then there is the portion also of the heart because heart cannot be this. Sabi nga natin, hindi pwedeng lokohin ng heart kasi everything comes from the heart. Okay, pwede mong sabihin sa bibig mo kung hindi man yun ay totoo, hindi mo malalaman ng tao kung talagang totoo yung sinasabi mo pag sinabi mo. But then yung heart talagang hindi mo siya talaga maloloko kasi it reveals what is in the heart. Okay? So if we claim with our mouth that we are without sin, then we deceive ourselves and the truth is not in us. So merong question mark din doon. Okay, then if we claim we have not sinned, sabi doon, we make him out to be a liar and his word is not in us. Okay, so dito pwede nating sabihin mga kapatid na ibig sabihin when we talk about salvation, isn't it, bakit sa tingin nyo naligtas na tayo? No? Siguro itutuloy na lang natin. We are already 12. No? Titigil muna tayo dito and then we will just continue it next week. Ngayon,
bakit sa tingin ninyo na nung naligtas kayo, why you have to repent of your sins? Bakit? Why you have to confess? Di ba sabi sa 1 John 1:9, if you confess with your mouth, but if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you with all your unrighteousness. Now, is that only one time, or it is a continuous process that you have to do even after salvation? Continuous process, Yes, Pastor. bakit? Bakit continuous yun? Because every day we commit sin. Yes. Because if we say that we are not anymore sinning after salvation, then we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Ibig sabihin, kahit tayo, come to think, kahit ligtas na tayo mga kapatid, there's no doubt, I can surely say to you that we are all saved. Kung talagang tinanggap mo si Lord, kung talagang nanampalataya ka, walang duda kapatid na naligtas tayo lahat. Na kung na born again tayo, na nandun yung power of the Holy Spirit, no? Talagang we can say that we are all born again, we are all saved. Pero even though we are saved, no? Come to think, bakit nagkakasala pa rin tayo? It's because of we are still in the sinful flesh. We are still in the sinful nature. Na ibig sabihin nun, hindi ka na magkakasala, hindi ka perpekto nung naligtas ka. So we have to guard our hearts, we have to guard ourselves, because if we claim that we are not sinning anymore and we don't have sin anymore, then we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Ibig sabihin, itong 1 John 1:9, kanino ibinibigay? Sa non-believer o believer? Itong 1 John 1:8 at 1 John 1:10, sino tinutukoy dito ni John? Yung believer o non-believer? Believer. Kasi nga, sinusulat itong 1 John sa mga believers to. So, yung mga believers daw na kine-claim na sila'y walang kasalanan, even after they receive Christ, they deceive themselves and the truth is not in them. No? So, hindi unbeliever ang sinasabi dito, hindi yung unbeliever ang tinutukoy dito. Tayo mga mananampalataya, na kapag nanampalataya tayo kay Kristo at sinasabi nating tayo ligtas na sinasabi nating perfecto na tayo, na hindi na natin kinukumpes yung mga sin natin. Anyway, bakit ko ikukumpes? Ligtas na naman ako eh. Okay, di ba? Sometimes sabihin natin, ligtas naman ako eh. Ligtas na naman ako, siguro okay na gawin ko ito. Total, hindi naman nawawala ang kaligtasan, sabi natin, di ba? It cannot be lost. Once saved is forever saved. Sabi nga nila, yun ang inaangkin ng iba. So kahit mabuhay siya sa kadiliman, babalik siya sa dati at somehow claim na talagang hindi siya nagkakasala, no? So when sabi doon, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. If we claim that we have not sinned, sabi doon, we make him. Sino yung him? Si Lord. Kung baka sinasabi natin dito, pinapahayag natin, kapag hindi daw natin pinapahayag yung ating kasalanan after we have been saved, we make Christ to be a liar and His words is not in us. Ibig sabihin, ready tayo lagi to admit our fault, our sin. Kung talaga naligtas tayo, hindi ibig sabihin perfecto na tayo. Ibig sabihin nun, possible pa rin na magkasala tayo. Pero once we sin, kailangan nating mag-repent, kailangan nating patuloy ng confession. Kasi kung sasabihin natin that we have not sinned, then we are making Christ as liar and His words is not in us. We are deceiving ourselves and the truth is not in us, sabi nung sa Word of God. Ibig sabihin, nagpapaalala lang yan sa atin mga kapatid na hindi pa tayo, in the making pa tayo. Yung salvation natin hindi pa complete mga kapatid. Ibig sabihin, as I end, saan lang ba tayo naligtas when you are saved? Okay, tanungin ko nga kayo. Nung sinabi nyo you are saved, saan kayo naligtas? Okay? Okay, kung tanungin ko kayo, sinasabi nating lahat, ligtas na tayo. Okay, tama yon, ligtas na tayo. Pero saang area pa lang tayo naligtas? Yung Nag-confess tayo ng sins. Okay? Yung manang kasalanan, Pastor. Okay. Yung ating pong sinasabi nating
Okay? ng kasalanan. So, Confess sa sins. okay, tingnan niyo po mga kapatid, no? What is the penalty of sin? Death. Death. Okay, nung naligtas na ba kayo sa kaligtasan nung tinanggap niyo si Lord? Yes. Yeah. Sabi doon, you have crossed over from death into life. There's no more condemnation who are in Christ Jesus. So, naligtas kayo sa kabayaran ng kasalanan. Okay. Pero hindi pa kayo totally naligtas sa kasalanan kasi that proves bakit nagkakasala pa tayo. Ibig sabihin, sinesave pa tayo totally ni God. Nandito pa rin yung kasalanan, yung sinful flesh. Kaya ngayon, sinesave pa tayo. Nasa proseso pa tayo. Hindi pa complete yung ating salvation. Nasave lang tayo dun sa penalty. Nasave lang tayo dun sa condemnation. And because of that, we have eternal life. But then, that proves na hindi pa tayo perfect. Na talagang makasalanan pa rin tayo because of the sinful flesh. Kaya nga, kahit naligtas tayo, nagkakasala pa rin tayo. So, ibig sabihin, yung salvation natin is not yet really complete. Come to think of it, makukumpleto lang yan pagdating ni Lord when He will change us. Sabi nga natin, yung totally He will deal with our sinful nature and totally it will be gone. No? Yung talagang wala na. Until such time that we are in this sinful flesh. Kasi pagdating ni Lord, hindi ito ang dadali natin sa pagsalubong sa Kanya. It will be a glorified body. Yung mga namatay kay Kristo Jesus, bubuhayin na muli. Hindi na yun, hindi physical life, hindi yung physical na somehow ang dadali na pag sila'y bunuhay. It will be a glorified body. Just like when Jesus Christ was raised into death. Ganon din tayo, no? Pag tayo po ay kukunin na ni Lord, kung tayo buhay man, hindi itong flesh na ito na sinful ang ating isasalubong kay Lord. We will change to become like Christ in a glorified body where there is no more sin, there is no more death, no, there is no more pain and everything. So ibig sabihin, talagang sabi nga natin, no, yung total salvation will be only happen when Jesus Christ will come. Okay? Nandun na yung total redemption, total salvation natin. So, sa ngayon, naligtas lang tayo from the penalty, from the condemnation, but we are not yet saved totally from our sin because that proves itself that we are still sinning from time to time. Kaya nga sabi nga natin dito, okay, we are saved, but then, although we are saved, it does not prove na hindi ka na magkakasala. But as you sin before the Lord, even though we are now already believers, how important it is na hindi natin pwedeng i-claim na hindi na tayo magkakasala. Na, okay, ang understanding natin, total naman, naligtas na ako eh. Hindi naman na ako mapapawalay kay Lord dahil yun ang pangako niya. So I can still live in sin. No, but then there should be. Because if you say that you are in Christ, if you say that you are already in the Lord, okay? So you will not live anymore in sin. No? And then, although we are able to sin against the Lord, how important it is that we need to come always in repentance and confess our sins before the Lord. That's only the time that we will be, yung talagang mababalik yung ating pong relationship with God because from time to time it is being blocked whenever the time that we sin against the Lord. Okay? Yung relasyon natin, sabi nga nila kapag ikaw ay naligtas, kapag tayo ay naligtas daw, sabi nila, no? I don't know if that is your what you also believe. Na hindi na tayo mapapawalay kay Lord because we are already saved. You cannot have eternal life kung mawawala yon. So if we have indeed eternal life, and it proves also that we can still sin before the Lord. So ibig sabihin, ang napuputol lang, ang nawawala daw, hindi yung kaligtasan natin, kundi yung ating fellowship with Jesus. Kasi nabablock yun nung nagawa natin. And for us to restore on that relationship, kailangan natin yung confession of our sins. So that we will be, He will be faithful and just to forgive us and to cleanse us for our unrighteousness so that we can come again to the Lord. Na walang nagbablock sa ating relasyon sa fellowship. So yun ang sabi nila, it is not the salvation that is being
damaged, no, when we sin against the Lord, but it is our relationship. That's why we are encouraged to confess our sin before the Lord, that He is faithful and just to forgive us of our sins. Okay, so we will stop from here, okay, para hindi tayo magtagal. So we will just continue all these evidences. Ang ibig sabihin natin dito, kapag sinabing ligtas na tayo, kapag sinabi natin may eternal life na tayo, sa Panginoon na tayo, dapat yung sinasabi natin nagmamanifest sa buhay. Nakikita yung evidence ng eternal life, yung evidence ng salvation, nakikita na dapat sa pamumuhay natin. Okay? So we will go on that on our next meeting. Okay, so with that, let us pray. Okay, let's pray. Father, we thank you, Lord, for another time that you had enlightened our hearts regarding the assurance of salvation, Lord. Maraming salamat po, Ama, na binigyan mo kami ng kasiguraduhan na totoo ang iyong mga salita dahil ikaw ay tapat at totoong Diyos. At dahil ikaw ay tapat at totoo, ang iyong mga pangako ay tunay lamang, O Lord God, na tapat at totoo, Panginoon. O kaya nga po, ang iyong mga salita ay nagpapatunay, nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan, Ama, na kapag kami nanampalataya, nanalig kay Kristo Jesus na iyong anak, kami po ay maliligtas sa aming mga pagkakasala at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil hindi po sapat, O Lord, na kami sumampalataya at ang kini namin na kami po ay mga naligtas na kung wala itong mga evidence nito sa aming buhay, Ama. Kumbaga, dinadaya lang po namin ang aming sarili. Dahil sinasabi mo rin, Ama, na hindi lamang po pangako mo yon, kundi kapag kami nanampalataya ayon sa iyong pangako, ito pong pangako na yan at yung buhay na walang hanggan na ipinangako mo ay dapat may manifestation po yan, mga evidences at mga palatandaan na tunay kami po ay nasa Panginoon, na palatandaan na kami po ay naligtas na, at palatandaan, Panginoon, na kami po ay may buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat po at sa aming pagpapatuloy ng aming aralin sa susunod na linggo, Ama, patnubayan mo po kaming muli upang magkaroon kami ng kaalaman at upang lubos namin maintindihan ng iyong mga salita, Panginoon. Lalo tigit sa lahat, para magkaroon po kami ng kasiguraduhan ng aming kaligtasan, Ama. Ng Panginoon, sa aming panandaliang paghihiwalay, nawa, O Lord, ay pagpalain mo aking mga kapatid, gayon din po sa kanilang pagtulog sa gabing ito. Bigyan mo po sila ng kapahingahan sa buong maghapon ng kanilang ginawa, Ama, upang magkaroon sila ng panibagong kalakasan sa mga bagay na kailang gagawin sa kinabukasan, Panginoon. Sa aming paghimlay sa gabing ito, nawa bigyan mo kami ng kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso, na maging maayos po ang gabing ito sa aming kalagitnaan, na maging mapayapa at mapanatag po ang aming pagtulog, gayon din po ang aming kapaligiran, upang magkaroon kami ng pagtulog, O Lord God, na mahimbing at mapanatag, Panginoon, hanggang sa pagising namin sa kinabukasan, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gabing ito, ang aming mga pangalan sa buhay, sa man sila naroon, Ama, at tingnan mo kaming muli sa buong magdamag, at bigyan mo po kami ng patnubay gabay hanggang sa pagising namin muli sa panibagong araw na ibubulot mo po sa amin muli, ang Lord. Maraming salamat po muli. Binabalik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng mayaman na papurit pa sa salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you po, everyone.